Sa pagsisimula ng ating panibagong kwento, ay may makikita tayong isang puno na nahati sa gitna at may isang tao na nagtatanong sa kanyang master na kung mayroon bang mga bagay na mas malakas pa sa martial art. Ito pala ay ang ating bida na si Kang Qian, at sumagot naman ang kanyang master na sa mga bagay na iyan ay hindi lamang iyon ang basihan ng lakas na pwedeng maging considered na malakas, ngunit sigurado akong mayroong mga martial arts sa mundo na sinasabi nila na mas malakas, at kung totoo na meron. Ang mga ito ay hindi basta-bastang akyatan para maabot ang tuktok, at sa oras na maabot mo na ang stage na iyon kailangan mong itapon ang lahat maliban sa iyong sarili. At sumagot naman ang ating bida na itatapon ko ang lahat sa isang tabi, ang kailangan ko lang gawin ay ang akyatan ng tuktok anuman ang mangyari. Ngunit sinabihan lang siya ng kanyang master na napakawalang galang mong bata ka, kailan ka pa nagkaroon ng matalas na dila sa mga oras na ito, gayon pa man mayroong totoo sa iyong mga sinabi, kaya ibibigay ko sa iyo ang sagot sa iyong hangarin, sa pagbabalik tanaw ay mayroon lamang tungkol sa tatlong mga baitang na mas mahalaga, ang una ay ang at di na nga natuloy dahil napunta tayo sa ibang lugar na may malalaking bundok at dito sa kabundukan ng Mengryong sect ay may makikita tayong isang hayop. At bigla na lang tumakbo dahil may mga paa na mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang direksyon at makikita natin ang isa pang tao na mabilis na humahabol sa lalaking tumatakbo. At ang lalaking tumatakbo ay may dala-dalang gamit na nakabalot ng tila. Habang hinihingal siya ay lumingon siya sa kanyang likuran habang patuloy peren siya sa kanyang pagtakbo, ay makikita natin ang maraming nakasunod sa kanya na parang mga animoy shadow ninja, at habang tumatakbo ang lalaki ay sinabi niya sa kanyang isip na hindi lang isa o dalawa ang nakasunod sa kanya kundi marami at mayroon din sa kabila, habang napapatanong siya sa kanyang isip na mukhang ang buong martial arts community ng Shandong ay nagtipon-tipon upang tugisin ako. At makikita nating napangiti ang hangal habang sinasabi niya na bueno, ang item naman na ito ay walang duda na napakapakipakinabang, sa ibang paraan, ay nakakakuha ito ng maraming atensyon ng mga martial artist. Lumipat naman tayo sa Mengryong sect. Bago naganap ang matinding habulan at pagtugis ng buong martial arts community ng Shandong sa isang thug. Sa lugar ng Mengryong sect katulad ng sinasabi ng karamihan na ang sektang ito ay nakakaawa at katawa-tawa katulad ng pangalan nito. Na may mga maraming parasite na kumakapit sa kapangyarihan at nangingikil sa bulsa ng mga merchant. Para mapasailalim ng pagkukunwaring proteksyon at kapag di ka nakapagbayad ng protection fees ay wawasakin ang pwesto mo at mga paninda katulad na lang sa nangyayari sa lalaking merchant na ito. Na di nakapagbigay ng protection fee, at sinabi ng magnanakaw na sinong mag-aakala na ang isang taga-western ang bumisita sa aming brothel. Na magbibigay sa akin ng once-in-a-lifetime opportunity. At ito pala ang mga nangyari bago ang habulan, sa isang brothel ay may makikita tayong isang lalaking taga-western na medyo lasing na at masayang nakikipagkwentuhan sa mga babae at nakaakbay sa isang babae at nang tuluyan na siyang nalasing ay pabulong niyang sinabi sa isa pang katabing babae na, mayroon akong hawak na isang bagay na maaaring lumiko sa mundo ng pabaliktad, at nagtanong naman ang babae na kung anong klaseng bagay ang nasa kanyang pagmamayari. At makikita natin na pabulong niyang sinabi sa babae ang impormasyon. At makikita natin ang lalaking magnanakaw habang may matalim na tingin sa dalawa at pinagmamasdan ng magnanakaw ang tatlo ay hinihintay niya itong malasing ng husto, at nang makatulog ito ay lumapit ang babae sa lalaki at pabulong niyang sinabi ang impormasyon sa magnanakaw na may bagay na pagmamayari ang lalaking taga-western na magpapabago ng mundo, at makikita natin ang gulat sa mukha ng lalaking magnanakaw sa kanyang nalaman. Makalipas ang ilang oras ay makikita natin ang mahabang kutsilyo habang balot ito ng dugo. At makikita natin na pinatay pala ng magnanakaw ang lalaking taga-western. At habang nakatitig sa lalaking wala ng buhay na katawan at naliligo ito sa sarili niyang dugo. At nang mapatay na niya ang lalaki ay agad niyang kinuha ang bagay na pagmamay-ari nito. At makikita natin ang maliit na box sa gamit ng lalaking kanyang pinaslang.
At habang hawak niya ito ay nagliliwanag at masaya ang kanyang mukha sa kanyang nakuhang kayamanan, at ito pala ang dahilan ng kanyang mabilis na pagtakbo upang di siya mahuli ng mga humahabol sa kanya, at habang mabilis na tumatakbo ay sinabi niya na ang pangalan ng walang sino man ang makakakilala na ang rason ng mga nasa sekta ng Mengryong, at dugtong pa niya na ngayon ay muling isisilang bilang ang pinakamataas na pinuno ng martial world. At habang hingal na hingal ang magnanakaw dahil sa buong gabi na kanyang pagtakbo ay lumingon siya sa mga humahabol sa kanya. At makikita natin ang mga malaninja na galawan ng mga tumutugas sa magnanakaw. Habang patuloy pa rin ang kanyang pagtakbo, ay sinabihan siya ng mga humahabol sa kanya na tumigil ka na, at dugtong pa ng isa na wala ka ng magagamit na paraan upang matakasan kami, at makikita natin ang inis sa mukha ng lalaki at galit na napag-grind na lang ng ngipin, nang bigla na lang siyang napahinto habang kapos na kapos sa paghinga ay napapatanong siya sa kanyang sarili na kung bakit may tao sa kanyang harapan. At agad niyang napagtanto na hindi ito kasamahan ng mga humahabol sa kanya, habang sinasabi niya sa kanyang isip na ito ay perpektong maaari niyang gamiting magandang decoy para magkagulo ang tumutugas sa kanya para makatakas. Na makikita natin ang taong naglalakad na wala man lang kabuhay-buhay ang kanyang mukha. At ito pala ay ang ating bida na si Kang Qian. Habang naglalakad ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at iniisip niya ang mga sinabi sa kanya ng kanyang master na ang paraan upang makamit ang enlightenment sa paraan ng Buddha ay isang walang tigil na pag-iinsayo ng harmony of external at internal martial arts upang palakasin ang mga kalamnan at mga ugat patungo sa pagiging klasiko ng Shaolin. Upang maintindihan ang essence ng external martial art at maabot ang tugatog ng internal power, at ang supreme ultimate ng Wudang ang huling taluktok ng kapangyarihan, at ang mas ikot na internal martial arts, ang heavenly demon divine art ng demon cult. Sa madaling salita ang tatlong ito ay ang pinakamalakas na mga martial arts, at sumagot naman ang ating bida sa kanyang master na, so sinasabi mong ang mga ito ay ang pinakamahusay na mga ladders. At sumagot naman ng oo ang kanyang master at dugtong pa nito na, ngunit tandaan mo, ang mga ito ay mga ladders lamang sa huli, at sinabi din ng kanyang master na ang Heavenly Demons Divine Arts ay sumalakay at ang buong martial world ay halos magdala ng pagkasira sa nakalipas na 60 taon, at nagtanong naman ang ating bida na kung ang mga ito ay mga mere ladder lamang. Kung gayon ano naman tayo? Sumagot naman ang kanyang master na sinasabi mo ba na kung ano tayo? At sinabi ng ating bida na oo, at ang martial arts ba na natutunan ko galing sa iyo master ay, ngunit sumagot agad ang kanyang master na ang martial arts na natutunan mo mula sakin ay ang pinakamalakas. At sumagot naman ang ating bida na ngunit master sinabi mo kani-kanina lang, na mayroon pang mas mahuhusay na mga martial arts sa mundo, at ano naman ang ibig sabihin na kung bakit mo nasabi ang mga iyon. At makikita natin na pasan-pasan pala ng ating bida ang upuan ng kanyang master habang ito ay namimingwit, at sumagot naman ang kanyang master na ang mga iyon ay nasubukan ko na ang lahat. At napawat na lang ang ating bida sa kanyang narinig mula sa kanyang master. Habang ang kanyang master naman ay mayabang nitong sinabi habang itinuro ang kanyang sarili, at sabay sabing ang lahat ng mga iyon ay nasubukan ko na sa aking sarili. At makikita natin ang ating bida na hindi naniniwala sa pinagsasabi ng kanyang master at napasabi pa ito sa kanyang isip na ang kanyang master ay mukhang nababaliw na dahil sa mga pinagsasabi nito. At dugtong pa niya na habang sinasabi niya na ang mga oras na kanyang nasayang sa mga taong ito ay nakakaramdam ako ng panghihinayang, at habang iniisip niya ang mga ito ay nakahawak na lang siya sa kanyang ulo. At habang naglalakad ay sinabi niya na ang tamang sagot sa lahat ay ang umalis sa bundok na ito, at habang malalim ang kanyang iniisip ay may bigla na lang may tumawag sa kanyang likuran, at makikita natin na ito pala ay ang magnanakaw at pumatay sa taga-western. At si Kang Qian naman na nagtatakang nagtanong kung siya ba ang tinatawag ng lalaki habang tinuturo ang sarili. At habang papalapit ang lalaki ay biglang inihagi sa ating bida ang tila na may laman ng box at habang sinalo ng ating bida ay nagtataka siyang ng tanong kung ano ang bagay na inihagi sa kanya, ngunit sinabihan lang siya ng lalaki na itago mo yan dahil mahalaga yan.
At makikita natin na patuloy pa rin ang lalaki sa kanyang pagtakbo habang napamura na lang ito sa kanyang isip at sinabi na pahihirapan ko muna sila ng kaunti. At makikita natin na sinabi ng humahabol sa lalaki na si Iseong ay may ipinasa na kung anong bagay sa ating bida, at inutosan na nga ng isa na patuloy habulin si Iseong, at tumugon naman ng pagsang-ayon ang dalawa kaya agad nilang sinundan si Iseong, at dito nagtanong ang isa pang kasamahan nila na kung ipinasa ba talaga ni Iseong ang Blood Demon Jade. Sa taong kaharap nila at ang isa naman ay napaghinalaan si Kang Chian na isa sa kasama ng magnanakaw na si Iseong at sinabi din ng isa na kahit pa magkasama sila sa iisang grupo o hindi ang kailangan nating gawin ay ang patumbahin silang dalawa. Habang ang ating bida na si Kang Chian ay napapatanong at nagtataka kung bakit patungo sa kanya ang maraming martial artist na may masamang tingin sa kanya at makikita natin na palapit na kay Kang Chian ang mga ito, at makikita natin ang tila na nakabalot sa box ay nahulog at napatanong si Kang Chian na kung ang bagay na kanyang hawak ay ito siguro ang gustong makuha ng mga ito. At naaalala niya ang sinabi ng kanyang master habang sinasabi sa kanya na ang lahat ng mga iyon ay nasubukan ko na. At habang nakapikit ang kanyang mata ay sinabi niya na mukhang totoo ang mga lahat ng sinabi ng kanyang master sa kanya, at dugtong pa niya na ngunit, siguro ay kailangan kong subukan kung anong meron sa lahat ng mga natutunan ko mula sa aking master at ngayong araw na yata upang masubukan ang lahat ng iyon, subalit ang araw na pag-alis ko sa bundok ay ang pagpasok ko naman sa mundo ng martial world. At habang napapalibutan ang ating bida, ay kalmado lang siya na nakatayo habang nakatingin sa maraming kalaban ay may matalim na titig ang ating bida sa mga ungas. At habang nakatingin ay sinabi niya sa kanyang isip na ang ultimate ladder na sinabi ng kanyang master ay mukhang isa sa mga naririto o di kaya isa sa kanila ang nakapag-master na ng martial arts na ito at dito makikita natin ang maraming martial artist na nakatingin sa ating bida. Habang sa isip naman ni Kang Chian na sa lahat ba ng nandito ay wala man lang na kahit isa ang masasabing malakas, ngunit may mga itinatagong kakayahan ng mga ito. At ayon sa aking master kung sino man ang nakakaabot sa tugatog ng lakas ay malimit lamang, na magpapakita at na kung ang mga ito ay walang mga alam. At naputol ang kanyang iniisip dahil sinabihan ng ating bida ng bagong dating at mayabang nitong sinabi na mukhang nasangkot ka sa di magandang sitwasyon. Habang si Kang Chian naman ay nagtataka kung sino ang dumating. At nagpakilala na nga ang matanda na siya raw si Jiang Samgan ng Shandong Yitai Sect at sinabi niya na mukhang isang inosente ang ating bida at isa lamang biktima ng masamang plano ng walang awang scoundrel, at sinabi din ni Jiang Samgan na ibalik mo lang ang item at magpatuloy ka na sa iyong daan, at dugtong pa niya na maipapangako ko ang iyong kaligtasan sa ngalan ng aming sect, at sabay abot ng kanyang kamay upang kunin ang item na hawak ng ating bida. Ngunit ang ating bida na taga-bundok ay sinabi lang na hindi ko pa narinig ang Yitai Sect na iyon habang kumakamot sa kanyang ulo. Nang bigla na lang may dumating na taga-ibang sekta, at mayabang nitong sinabi na sino sa tingin niyo ang inyong mga sarili, at napalingon na nga si Jiang Samgan pati ang dalawa pa nitong kasama sa kanilang likuran na nagtataka kung sino ang dumating. At makikita natin ang mga dumating na mukhang walang magandang gagawin, habang pangising sinabi ng isang mata na hindi ito ang lugar para sa mga katulad nyo na makialam. At habang naglalakad papalapit ang mga baliw, ay sinabi ng isang nakakakilala sa hangal at sinabi nito habang pinagpapawisan na ito ay si Wang Den ng Black Intention. Habang ang isa naman na nakarinig sa sinabi ng kanyang kasamahan ay pinagpapawisan, habang binabanggit ang Black Intention Sect, na kung bakit narito ang mga ito, at sinabi rin ng isa na kahit ang mga barbaric na mga miyembro ng Black Intention Sect ay nandito din, at ang ating bida naman na tahimik lang na nagmamasid ay napasabi na lang na kung ano ang ibig sabihin ng Black Intention Sect. At makikita natin si Jiang Samgan na pasigan niyang sinabihan ng Black Intention Sect na ang mga bagay na ito ay pagiging malapit sa pagbabantay ng maraming martial arts ng Shandong Sect. At bilang sa pamamagitan ng 9 grade school at iba't ibang klase ng noble families ang Black Intention Sect ay hindi maaaring umakto na napaka-reckless.
At nang bigla na lang may mabilis na tumama sa noo ni Jiang Samgon at makikita natin na dahan-daang tumulo ang dugo nito at makikita natin ang butas sa ulo dahilan ng kanyang mabilis na kamatayan. At ang dalawang katabi niya ay pinagpapawisan na lang sa kanilang nakikita at habang dahan-dahan na bumabagsak ang katawan ni Jiang Samgon ay naalarma ang kanyang mga kasamahan. Makikita natin ang isa na nanginginig sa galit habang sinasabihan ang mga taga-Black Intention na ang coward na ito. At makikita natin si Wan Ai na sinasabi niya na hindi sila ang may gawa ng ataking iyon, at dugtong pa niya na hindi rin namin ugali ang gumawa ng palihim na pag-atake at hindi na nga nakapagpigil ang kasamahan ni Jiang Samgon at pasigaw niyang sinabi na wag ka nang magsinungaling ikaw na kasuklam-suklam na Black Intention na mga bastards. At dugtong pa niya wala man lang kayong mga pride bilang mga martial artist. Nang biglang na lang may tumama sa kanyang ulo dahilan ng kanyang pagkasawi at ang dalawang kasamahan niya ay ganun din ang sinapit. At habang nagkakagulo ang dalawang panig ay may bigla na lang may nagsabi sa kanilang likuran na tahimik. At napalingon ang mga patay gutom sa lalaking nagsalita. At habang papalapit ito ay nag-uunat ito ng kanyang braso at mayabang nitong sinabi na kung mga martial artist kayo ay lumaban kayo gamit ang buong lakas sa halip na ipagaspas ang inyong mga bibig. At makikita natin ang mga ungas na bakas ang takot sa kani-kanilang mga mukha habang sinasambit ang pangalan ni Tan Quanmeju Song. Ang binyansagang The Demon, at napasabi na lang si Wan Ai habang nanginginig sa takot na papaanong nakapunta ang senior sa lugar na ito. At makikita natin na lumingon si Tan Quanma dahil narinig pala nito ang mga sinabi ni Wan Ai at makikita natin na sinabihan ni Red Eye Tan Quanma na ang kaawa-awang tao ay naglakas loob na magsalita sa akin ng ganyan. At makikita natin si Wan Ai na naging bakla na ang galawan at nawala ang angas niya kay Red Eye, at magtatangka pa sanang magsalita si Wan Ai ngunit pasigaw na sinabi ni Red Eye na wag ka nang magtatangkang magsalita babasagan ko puwet mo. At sinabihan niya rin ang lahat na pati kayo lahat na nandito, at makikita natin ang galit na mukha ni Red Eye habang sinasabi niya na get lost. At makikita natin si Wan Ai na nagpapalam kay Tan Quanma habang nakangiting naduduwag ay sinabi nito na see you next time senior. Ngunit ngumisi lang si Red Eye ng masama sabay sabing wala nang susunod na tagpo, dahil alam mo naman na pareho tayong busy na mga tao. Habang si Wan Ai ay pinagpapawisan na lang sa kanyang narinig, at napawat na lang siya. Dahil alam na niya kung ano ang ibig sabihin ni Red Eye. At makikita natin na pumadyak si Red Eye na may kasamang aura sa kanyang paa at nagsiliparan ang mga basag na bato habang balot ng aura ang mga ito. At tumingin siya ng masama kay Wan Ai habang nakangiti. At makikita natin na sinipa na nga ni Red Eye ang mga bato na nasa kanyang paligid ng napakabilis. At makikita natin ang mga hangal na nagulat na lang sa kanilang nakikita. At dahil sa napakabilis ang mga ito ay di na nga sila nakapag-react. Habang si Wan Ai naman ay di na nga nakaiwas sa bato na tatama sa kanyang mukha at makikita natin na sabay-sabay silang tinamaan at bumagsak. Habang ang iba na hindi tinamaan ay kumaripas na ng takbo, at sabay sabi sa mga kasamahan niya na natira na mag-retreat na agad, dahil sa takot na baka silang lahat ay maubos. At tumawa na nga si Red Eye habang sinasabi niya na ngayon ay medyo tumahimik na. Sabay lingon sa ating bida at sinabing hey country bumpkin kung ayaw mong matulad sa kanila mas mabuting ibigay mo yan sa akin at makikita natin ang ating bida na si Kang Chian habang bumagsak ang mga basag na maliit na box, at sabay sabing ang bagay ba na ito ang gusto mong makuha, habang si Red Eye naman ay nabigla sa kanyang nakikita at napasabi na lang siya sa kanyang isip na papaanong nagawang buksan ng ating bida ang seal nang walang kahirap-hirap, at habang nakatingin sa ating bida. Ay pangiti nitong sinabi na niligtas mo ako na hindi na kailangan na mag-effort at dugtong pa niya na ngayon ibigay mo na yan sakin. Ngunit sa kanyang sinabi ay hindi nakinig ang ating bida at makikita natin na ininom pala ng ating bida ang laman ng nasa maliit na sisidlan. Habang si Red Eye naman ay galit na galit habang sinasabihan ng ating bida na ikaw na bastard. At napapatanong siya sa kanyang isip na ang taong ito ay isang baguhan. At napangiti siya habang sinasabi sa ating bida na ang sino mang uminom ng Blood Demon Essence ay hindi kakayaning i-absorb ito.
At habang ang ating bida ay makikita nating inubos ang laman ng bote hanggang sa huling patak nito at nang maubos ito ay sinabi ni Red Eye na dahil sa nilunok mo ang lahat ng Demon Blood Essence. Hindi ibig sabihin na sa iyo yan, at sinabihan din ni Red Eye ang ating bida na ikaw na tanga. Ngunit ang ating bida na si Kang Qian ay walang pakialam sa mga sinabi ni Red Eye habang sinabi lang ng ating bida na ang lasang ito ay parang Emperador Light Suabe sa lalamunan. Habang nasasarapan ay dinidilaan pa niya ang kanyang labi at ninamnam ang natirang lasa nito. Habang si Red Eye naman ay naglabas ng kanyang aura sa kanyang kanang kamay at sinabihan ng ating bida ni Red Eye ng may mayabang na boses na ang kailangan mong gawin upang ma-absorb mo ang Demon Essence ay ang tamang paggamit ng internal energy upang ma-dissolve ang mga ito. At pagmamayabang pa na sinabi ni Red Eye na katulad na lang ng katawan ko ngayon. Ngunit ngayon ikaw na ang vessel ng Demon Essence ay kailangan mong mamatay kasabay ng pag-atake ni Red Eye sa ating bida habang nakabalot ng aura ang kanyang kamay at sinabi pa nito habang galit na nangunguyain ko at lulunukin ang bawat patak ng dugo sa iyong katawan at mga buto. Ngunit ang ating bida ay walang pakialam sa mga sinabi ni Red Eye ay hindi niya ito binigyan pansin bagkus sinabi lang niya na ang dami ng laman na nasa bote ay nakakadismaya. Habang sumulyap lang siya sa papalapit na atake ni Red Eye nang may matamlay na tingin sabay tapik sa kamay ni Red Eye na parang nagbugaw lang ng langaw. At makikita natin na nagulat si Red Eye sa ginawa ng ating bida habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay at ang ating bida na di man lang gumalaw sa kanyang kinatatayuan, habang si Red Eye naman ay napapatanong na lang na papaanong nagawang mablock ng ating bida ang atakeng iyon nang walang kahirap-hirap, at dugtong pa niya na ang aking Seigan ay ang isa sa mga 32 mga techniques ng mga sacred name secret art. At makikita natin na unti-unting nawawala ang aura na nakabalot sa kamay ni Red Eye at sinabi rin niya na ang aking Seigan ay hindi pa nagmiminta sa aking magiging biktima, at dugtong pa niya na kahit kaharap ko ang bastard na galing sa Jegal family ay hindi kayang magawang sanggain ito na mag-iiwan ng mga butas sa lahat ng katawan na tatamaan ng aking atake. Habang ang ating bida naman ay sinabihan lang si Red Eye na masyado ka namang maingay sabay tapon ng lalagyan ng Demon Blood Essence. At habang kinakalikot niya ang kanyang tenga ay sinabihan niya si Red Eye na masyadong mabilis magsalita ang bunganga mo na parang kapitbahay na marites nitong nanonood ng video nato, at dugtong pa ni Kang Qian na papaano mo na mapapatunayan na malakas ka katulad ng sinabi mo kanina, at sinabi din ng ating bida na kung malakas ka patunayan mo ngayon at ibuhos mo na ang lahat ng lakas na meron ka, nang sa ganang paraan ay malalaman mo kung gaano ako kalakas. Ngunit si Red Eye na imbis na sumugod ay pinagpapawisan itong nakatingin sa ating bida, habang sinasabi niya na ang taong ito ay papaanong nagawa niyang i-absorb ang Demon Blood Essence, at makikita natin ang ating bida na si Kang Qian ay nababalot ng aura habang nakatingin sa hangal. Ang Blood Demon Essence ay isang miraculous elixir na ginagawa sa pinagsama-samang vital blood mula sa 100 mga martial master at natutunaw pababa patungo sa internal energy cultivation. At ito ang paraan upang makabuo ng Demon Blood. At katulad na lang ng sinasabi nila na ang pagiging nakakatakot ay ang paggawa ng mas nakakapangilabot at kawalang hiyaan katulad ng paraan sa paggawa nito. At sa mga sandaling iyon kapag ikaw ay matagumpay na maka-absorb nito, ay magkakaroon ka ng 3 beses na lakas, at sasailalim ka sa muling pagkabuhay at pagbabago patungo sa pagiging heavenly martial body. Bilang isang demonic cult ay kailangan mong magpatuloy sa pagdukot ng mga martial master upang gamiting mga sangkap sa paggawa ng cursed elixir. At dahil sa masamang gawain ng blood sect na ito, ay napagpasyahan ng Righteous Alliance na magsagawa ng seprisang pag-atake sa isa sa mga faction ng blood sect. At pagkatapos ng madugong labanan ay nagawa naman nilang matalo ang mga ito, at ang pag-iral ng Blood Demon Essence ay naging tanyag sa buong mundo, na kahit maging sa kamay ng righteous o sa evil ito ay tiyak na dadanak lamang ang dugo sa kanilang pag-iral. At ngayon ang Blood Demon Essence na ito ay lumitaw sa Shandong. At habang nakaharap sa isa't isa ay tahimik lang ang dalawa na at inaabangan kung sino ang unang gagawa ng galaw.
Habang napakatahimik sa lugar ay bigla na lang gumawa ng malakas na sigaw si Red Eye habang naglalabas ito ng kanyang internal power at makikita natin ang mga ibon na nabulabog sa malakas na tunog na kahit ang ating bida ay napatakip na lang sa kanyang tenga dahil sa sobrang lakas ng ginawang pagsigaw ni Red Eye. At nang matapos na siya sa kanyang pagsigaw ay napasabi siya sa kanyang isip na kung ano na ang nangyayari na kung bakit walang naging epekto sa ating bida ang kanyang sound wave attack. Habang nanginginig siya sa galit ay kinutya lang siya ni Kang Qian sabay duro na kung ang pagsigaw mo ba ng napakalakas ay ang iyong specialty. At habang dinuduro siya ng ating bida ay sinabihan siya na ngayon ay tapos ka nang umiyak, bakit di mo subukan umatake ulit? At makikita natin ang inis at galit sa mukha ni Red ay habang sinasabi niya na mukhang may hindi tama dito. At dugtong pa niya na hindi maaaring na block ulit ng ating bida ang sound wave na ginawa niya at habang tinitingnan niya ang ating bida ng masama si Kang Qian naman ay tahimik lang na hinihintay si Red Eye na umatake ulit. At makikita natin na sumugod na ulit si Red Eye habang balot ng aura ang kanyang kamay at habang papasugod siya sa ating bida ay iniisip niya na ang taong ito ay puno ng opening na kahit nilunok pa niya ang Blood Demon Essence ay hindi niya kayang iwasan ang pakakawalan kong atake. Ngunit napatigil siya sa kanyang iniisip nang bigla na lang sumulpot si Kang Qian sa kanyang harapan habang nakahanda ang kanyang kamao na suntukin ang tagiliran nito. Na makikita natin ang ating bida habang nakangiting sinabi kay Red Eye na nababagot na akong maghintay. Kaya ako na lang ang pumunta sa iyo, at makikita natin si Red Eye na pinagpapawisan habang sinasabi niya na ako ay mamamatay ng ganito kapag hindi ko magawang iwasan ang ataking iyan. Ngunit masyadong mabilis ang suntok ng ating bida kaya buong-buo niya itong sinalo na makikita natin ang pagbaon ng kamay ng ating bida sa katawan ni Red Eye, at makikita natin ang ekspresyon sa mukha ni Red Eye na nagpapalim na sa mundo. Lumipat naman tayo sa ibang lokasyon kung saan ay makikita natin ang isang lalaki na may hawak ng isa pang lalagyan ng Blood Demon Essence, subalit wala na itong buhay na nakasandal sa puno, na habang pinagmamasdan ito ng dalawang tao. At sinabi pa nito habang may halong pangungot siya na dahil sa iyong labis-labis na kasakiman ay nagdulot sa iyo ng mabilisang pagkadespatcha. At dugtong pa ng isa na ito ay hindi maaari na ang isang katulad mong tao, ay hindi na ito kayang i-handle, mula sa umpisa pa lamang. At habang sila ay nakatingin sa magnanakaw na wala ng buhay ay bigla na lang may narinig silang malakas na sigaw, at napalingon na nga ang isa sa direksyon na kung saan nanggagaling ang sigaw na kanilang narinig, at ang isa naman ay nagulat habang napapatanong siya na kung ang boses ba na iyon ay kay Ju Song. At dugtong pa niya na kahit ba ang ruthless villain na iyon ay narito rin sa eksena. At sinabi din ng isa pa niyang kasama na hindi na ito nakakabigla para sa akin, na kahit ang isang napaka-wild na tao, at matigas ang ulo na kahit walang foundation ay may kakayahan naman na maging kwalipikado na magtungo sa item na ito. At ibinaling na nga nila ulit ang kanilang atensyon sa lalaking may hawak sa item, habang sinabi ng lalaki na ngayon ay na-secured na natin ang item ay kailangan na nating umalis. Ngunit napatigil sila dahil sa ingay na nagmumula sa kanilang likuran habang napapatanong sila kung ano ang nangyayari. At makikita natin ang buta sa katawan ni Red Eye habang tumilapon ito sa eri, habang makikita natin ang dalawa na nakatingin sa itaas, at makikita natin ang bumagsak na katawan ni Red Eye sa kanilang tabi dahil sa lakas ay gamulong pa ito papunta sa malaking bato at nang bumangga ito ay doon pa lamang ito tumigil habang patirek pa ang postura nito. Na makikita natin ang pagkagulat sa lalaki habang nilingon niya si Ju Song na wala ng buhay. Habang napapatanong na lang siya na hindi ba't yan si Ju Song at sino naman kaya ang nakagawang tumalo sa villain na ito, at makikita natin ang dalawa pa nilang kasamahan na sinasabi na may taong paparating. At makikita natin kung sino ang papalapit ito pala ay walang iba kundi ang ating bida na taga-bundok. Na habang nakatingin siya sa mga hangal ay nagtataka siyang nagtanong sa kanyang isip na kung sino ang mga tao na nasa kanyang harapan, habang nagtataka ang ating bida ay sinigawan naman siya ng mayabang na hangal na kung sino ang ating bida at bakit naglakas loob kang pumunta sa lugar na ito, bakit ko nasabi na mayabang na hangal ay panuurin nyo na lang sa next week guys bye. Bitin ba? Aba mag-subscribe ka na para di ka mabitin, o skip pa sa panuway. Ay yawa na.
Balik sa ating kwento na walang kwenta, na makikita natin ang ating bida na nayayabangan sa sinabi ng ungas habang inihahanda ang kanyang kamao na ipapakain sa hangal at habang ginagawa niya ito ay sinabihan ng ating bida ang lalaki na, "At sino ka naman para magsalita sa akin ng walang galang ikaw na isang hamak lang na paniki?" Dahil sa mga sinabi ng ating bida ay mas lalong nainis ang ungas habang sinabihan ng ating bida na ang lakas naman ng loob mong magsalita sa harap ng future head ng Jekyll family at dugtong pa niya na magpakita ka naman ng kaunting respeto. Ngunit sa kanyang sinabi ay pinahinto siya ng head family ng Jekyll, habang tinatanong niya naman ang ating bida na kung si Kang Chien ba ang may gawa sa kalagayan ngayon ni Ju Song,